Kumusta mga kabataan? Excited na ba kayo para sa paparating na school year? Kami sa Northern Quezon College Incorporated, NQCI, excited nang makita at mabigyan kayo ng quality education. Kaya naman dinala natin dito sa radyo at Facebook ang ating kumustahan sa programang NQ Mustahan. Maririnig dito sa Spirit FM tuwing Huwebes, alas 11 ng umaga. NQ Mustahan. Kwentuhan at kumustahan sa NQCI. NQ Mustahan. Sa NQCI, pangarap mo ay posible. Ikaw ba'y taga-real na Caro Infanta? O tumatawid mula pa sa kabilang isla? Sa hirap ng buhay parang di na kaya, kolehiyo'y pagpatuloy dahil kulang sa pera. Huwag kang mag-alala, di mo na kailangang lumayo pa. Alisin ang pangamba, sinong may sabing hihinto ka. Kung gusto mong maging guro, dito ikaw ay magtungo. Pulis, sundalo at bumbero, nanggaling din dito. Empleyado, negosyante, di ka magsisisi. Sa NQCI, pangarap mo ay posible. Pasukan na naman, senior high school ka na ba? Naghahanap pa rin na magandang eskwela. Kung wala palika, tutulungan kita. Tara na, sumama ka, saan ka tayo pupunta? Enrollan na naman, pero di kailangang lumayo pa. Pagpatuloy ang hakbang, sinong may sabing tapos na? We also offer senior high school tuition, ABM and STEM. Dreams and goals are included in our system. Master's program and also professional education. In NQCI, we offer solutions. Kang mag-alala, di mo na kailangang lumayo pa. Alisin ang pangamba, sinong may sabing hihinto ka. Kung gusto mong maging guro, dito ikaw ay magtungo. Pulis, sundalo at bumbero, nanggaling din dito. Empleyado, negosyante, di ka magsisisi. Sa NQCI, kung gusto mong maging guro, dito ikaw ay magtungo. Pulis, sundalo at bumbero, nanggaling din dito. Empleyado, negosyante, di ka magsisisi. In NQCI, we offer solutions. Sa NQCI, pangarap mo ay posible. NQCI, pangarap mo ay posible. Sa NQCI, pangarap mo ay posible. Magandang umaga po muli sa inyo, mga taga Northern Quezon. Ngayon po ay araw ng Huwebes, unang Huwebes sa buwan po ng Marso taong 2023. Kaya naman po sumasa inyo ang programang NQ Mustahan. Ako po si RJ Caruncho. At tayo po ay magkakakwentuhan sa loob ng 60 minuto kasama po ang mga kaibigan natin mula sa Northern Quezon College Incorporated. Sa ngalan ho ng ating college president na si Sir Ricardo Makasait III, meron po tayong makakasamang panauhin maya-maya po lamang. So last time ay nakasama natin ng live dito sa studio si Sir Ricky Makasait mismo at kasama rin niya sina Ma'am Joanne Lorraine Rotacio, ang school nurse ng NQCI. Ganon din po ay ang school librarian na si Ma'am Maricon Caballero. Ayan. So ngayon po namang umagang ito ay makakasama natin sa ating programa ang officer in charge ng finance office
na si Ma'am Elanie Babiera. Ma'am Elanie, magandang umaga po. Yes po, magandang umaga rin po. At magandang umaga rin po sa lahat ng listeners natin ngayon. Ganun din mula naman sa IT, no? Ang IT officer po na si Sir Marvy Portelo. Good morning, sir. Good morning, Sir RJ, at magandang umaga po sa lahat ng tagapakinig natin ngayong umaga. Ayan, so absent muna ngayon si Sir Ricky Makasaet, no? Dahil meron siyang importanteng inaasikaso ngayon pong araw na ito. Pero ganun pa man, kung meron po kayong mga katanungan tungkol po sa serbisyo ng Northern Quezon College Incorporated sa mga programs po na kanila pong ini-offer, pwede po kayong pumunta sa ating Facebook page, 92.7 Spirit FM Infanta, o kaya naman ay sa page po ng NQCI, hanapin nyo lamang po ang Northern Quezon College Incorporated. So ngayon po umagang ito ay pag-uusapan natin dahil ang kasama po natin ay ang officer in charge ng Finance Office. Syempre ito po ay tungkol sa iba't ibang pamamaraan ng pagbabayad, no? At ganun din yung mga special discount para dun sa mga returnees. Kaya unahin natin si Ma'am Elanie, ano? Good morning po muli, Ma'am Elanie. Yes, good morning po ulit, sir. Sa ngayon po ay ongoing po ang enrollment natin. So, okay, open pa rin naman po ang online payment, kagaya ng GCash and Palawan and Smart Padala. Ang process po ulit ng online payment is kailangan pong i-screenshot yung proof of payment or yung reference number. Then, isi-send po yun sa Facebook account ng NQCI Finance. At kailangan po ay yun isinisend din doon sa mga authorized personnel ng Finance Office. Like kay Sir John Margonyo, kay Ma'am Renalyn Martin, kay Ma'am Michelle Angara, kay Sir Renzi Mortiz, kay Ma'am Melanie Tenan, kay Sir Ruel Babiera. Dapat po ay lahat ng transaction regarding sa mga payment ninyo ay galing lang or nakikipag-transact lang kayo sa mga authorized personnel po. So, yun po, once po na nakapag-process na kayo ng online payment, kailangan po ini-inform ninyo yung mga yung sa finance personnel para po yun ay na-update doon sa inyong balances. So, yun nga po, para ang process po para ma-enroll po ay ma-update yung payment ninyo ay kailangan nyo pong isend yung proof of payment through Facebook Messenger. Then, dahil nga po ngayon ay ongoing ang enrollment, para po sa mga gustong mag-fully paid, one-time payment sa tuition fee para ngayong second semester, ay meron po tayong 8% discount sa tuition fee. Okay. So, yun lang po ay binibigay kapag po within this day, ngayon ka nag-process ng enrollment, ngayon ka rin po nag-fully paid. Then, para naman po sa mga gustong magbalik eskwela na nag-stop during pandemic dahil nga po sa financial difficulty na nangyari nung nagkaroon tayo ng pandemic dahil may mga stoppage sa pagtatrabaho, mayroong mga iba't ibang rason na nagkaroon ng problema sa finances, hindi nakapagpatuloy, meron po tayong mga ino-offer na special discount. So, depende po iyon kung kailan kayo nag-stop. Pero, ina-assure ko po sa inyo na malaki po yung makukuha ninyong discount para po makapagbalik eskwela po kayo. Ma'am Elanie, yung pong sa discount, ito po ay para ba sa senior high school o pati sa college? Yan po ay lahat, para sa lahat na nag-stop na gustong magbalik eskwela. So, from senior high school to ma-ed student po, sa graduate school po. So, kasama po dito yung mga masteral natin. Ito mamay kahit, matagal-tagal ng tumigil sa pag-aaral. Sir. Kahit po sila ay, let's say, noong 1993 pa, hanggang nung last year, 2022, hindi sila nakapag-enroll last semester, meron pa rin po silang makukuhang discount po. Ganon din po pala sa mga hindi makapag-request ng credentials, yung mga graduate na po natin, ay yung pong mga may naiwang balances, meron din po silang makukuhang
discount para po makapag fully paid na sila or ma-settle na nila yung kanilang mga financial obligations at para makapag-request na rin po sila ng kanilang mga credentials. Including po doon yung graduation fee na binayaran nila ay kasama po yun sa mabibigyan ng discount. Okay. Yung kanina ma'am na didiscuss mong discount, ito ay sa tuition. Doon sa miscellaneous. Doon po sa mismong balances Sa mismong nila. balances. Opo. Para po doon sa mga huminto sa pag-aaral na gustong bumalik. Okay po. Tapos doon naman po sa mga graduate ay yung pong discount ay apply sa graduation fee at saka doon sa naiwan nilang tuition fee balances. Yun po. Then, doon naman po sa mga nagtatanong or sa may mga concern regarding sa clearance ay dahil yun po ay isa sa mga requirement para makapag-enroll ngayong second semester, kailangan po ay fully paid or kailangan po wala na silang naiwan na balances para po makapirma ang finance doon sa clearance dahil po yun ay ipapasa doon sa registrar. Pero meron pong binigay na consideration ng management, like pwede pong i-endorse pero hindi po cleared. Pwede lang pong i-endorse for enrollment ang bata given na yung 75% ng kanyang financial obligation ay masettle. So kahit po siya ay may maiwan na 25% ng kanyang balances, ay pwede pa rin po siyang magpatuloy for enrollment. So hindi po necessary na yung fully paid lang po yung makakapag-process. Opo. Kahit po halimbawa basta lang po yung 25% ang matira sa kanilang balances ay pwede po silang mag-proceed for enrollment at yun po ay i-endorse namin para sila ay payagan maka-enroll. Okay po. Salamat po dun sa mga info na yon. Mabalik lang po ako ng konti dun sa atin pong online payment, no? Ito po ba ngayon lang siya na-introduce ngayong semester? Hindi po, sir. Simula po nung nag-pandemic na Okay hindi po naging limited po yung galaw ng tao, ay inopen na po namin yung mga online payment. So, yun nga lang po, binawasan lang po namin yung mga payment channel namin, kagaya ng Cebuana. Ang natira na lang po doon ay Palawan, Smart Padala at saka GCash po. Banggitin ko lang din po dun sa mga madalas na nagpapadala ng online payment. Yun lang pong resibo nila is hindi po siya real time na nabibigay. Kasi po, kailangan po namin yung i-verify or i-check. Baka po kasi nadodoble na yung pagre-resibo namin. So, kailangan po na-check muna namin yung mga transaction reference. Kaya po hindi po ibig sabihin nagpadala sila ngayon. Ngayon din po yung resibo makukuha nila. Nagre-reply naman po kami na ina-acknowledge na namin yung payment nila. Then, nagbibigay po kami ng date kung kailan pwedeng makuha yung resibo. Kaya importante po yung pagre-report din talaga, no, sa mismong finance office. Yes po. Na sila ay nakapag-send na through online platform. Ayan. Yung ano ma'am, yung pila naman natin dun sa pagbabayad, lalo na pagkagantong enrollment, alam natin talagang dagsa yung mga estudyante. Na-lesson ba siya nung pumasok na po itong online payment natin? Opo. Tapos ngayon pong second semester na enrollment, meron po tayong strategy na ginawa. Like halimbawa po, binukod na po namin yung payment for balances. Then for window 1, yun lang po ay lahat ng mag-e-enroll. Then for window 5, yun lang po ay yung para sa other income. Then bukod din po yung enrollment para sa, yung window para doon sa releasing ng resibo. So, ngayon po ay mas na-improve naman po yung system doon sa accounting, doon sa pila po na alam ko po ay isa po sa mga na-experience ninyo na sobrang dami po. Pero yun po, nagawan po natin ng paraan na ma-separate na para mas maayos po yung maging flow. Ayun, okay po. Salamat dun sa update ha. So yun pala yung isa sa mga changes ngayon sa Northern Quezon College Incorporated. Talagang yan yung kasi usually ma'am, no, pagka minsan pa man din, pag yung last minute ng enrollment, doon talaga dagsa. Opo. Bali, naglaan na po tayo ng classroom para dun sa payment and signing of clearance para po komportable na rin po yung mga bata. Hindi po basta nakatayo or
nakahalat doon sa na sobrang init po. So mas okay na po yung pwesto nila ngayon. So yan po, baka may mga ilan ka pang update, ma'am, mula po sa finance office. Sa ngayon po ay yun lang naman po muna, at yun po yung naging isa sa mga nakita naming magandang changes na sa strategies pagdating sa payment period doon sa dahil nga po mas umayos po yung PIN. Yun lang. Saka nakita ko, ma'am, parang gumanda na rin talaga yung yung office. Opo, mas bago ngayon eh. Opo. So yan po ang ilan sa mga update mula po sa tanggapan ng finance ng Northern Quezon College Incorporated. So mamaya po naman meron po tayong mga katanungan din para kay Sir Marvy mula po naman sa IT Department. For the meantime ay magpapakilala po muna tayo ng ating istasyon at babalikan po natin ang ilan pa nating mga discussions dito po sa programang NQ Mustahan. Simula sa umagay nakikinig na best friend natin talaga Spirit FM Spirit FM Spirit FM sama-sama together always and forever. Hello! Kumusta mga kabataan? Excited na ba kayo para sa paparating na school year? Kami sa Northern Quezon College Incorporated and QCI, excited nang makita at mabigyan kayo ng quality education. Kaya naman dinala natin dito sa radyo at Facebook ang ating kumustahan sa programang NQ Mustahan. Maririnig dito sa Spirit FM tuwing Huwebes, alas 11 ng umaga. NQ Mustahan. Kwentuhan at kumustahan sa NQCI. NQ Mustahan. Sa NQCI, pangarap mo ay posible. Ikaw ba'y taga-real na Caro Infanta? O tumatawid mula pa sa Balik po tayo sa ikalawang bahagi ng ating programang NQ Mustahan. Kasama niyo pa rin po RJ Caruncho at nandito po sa ating booth ngayon sina Ma'am Elanie Babiera, ang Officer in Charge ng Finance Office, at si Sir Marvy Portelo mula po sa IT Department. So, dako naman tayo kay Sir Marvy. Good morning po ulit, Sir Marvy. Good morning, Kuya RJ ulit. Nais ko lang bumati ng isang magandang umaga sa lahat. At sa lahat ng ating nanonood dyan, sa mga kaibigan ko, sa HR, sa lahat, kay Ma'am Judy, kay Ma'am Joanne, kay Ma'am Lorraine, kay Ma'am Cara, kay Ma'am Clarice, kay Sir Ricky, at dyan sa nasa department ko, sila Sir Joben, Ma'am Jexel, Ma'am Irish, Sir Kim, Sir Ron, at saka si Ma'am Jayle, tsaka student assistant ko na nag-assist dyan ngayon kahit wala ako, si Rigel. Saka sir, yung mga nagpapa-ID po. Yung mga nagpapa-ID dyan na nag-aantay. Bumalik na lang ngayong alauna. At speaking of nakatutok, batiin din natin si Maria Elena Hamilano or Jamilano. Maraming salamat sa pagsubaybay. Meron siyang tanong mula sa ating Facebook Live. So mamaya, Maria Elena, babalikan natin yung iyong mensahe. Tutok ka lang ha. At ganun din sa mga meron pang mga questions tungkol po sa programs ng NQCI, feel free na magkomento po kayo sa ating Facebook Live sa Spirit FM or sa NQCI Facebook page. So, eto kay Sir Marvy naman tungkol dito sa mga information technology. So, kumusta Sir Marvy yung pong school management system natin? Teka, bago ko muna sabihin yung school management, nakalimutan ko yung jowa ko. Binabati ko, magandang umaga nanonood ngayon. Good morning. Balik tayo dun sa school management system. Sa ngayon ay ongoing pa rin yung development. Naka-deploy na yung grading ngayon, yung grading system na pwedeng makita ng bata yung kanilang grades through online.
Tapos yung kasing school management nahati siya sa dalawang part. Yung isa para sa mga teacher at yung isa para sa student. Yung sa student portal, ang makikita nila doon yung payment and balances, kung magkano yung kanilang natitirang balance sa ganitong semester. Tapos yung sa grading nila, makikita nila yung kanilang grades, kung ano bang status. Tapos dito sa kahulihan ay yung kanilang schedule na yung in-enroll nila nung sila yung nag-enroll nung ngayong second sem, makikita nila doon. Ang kagandahan nito, napabilis niya yung pag-process nung mga yung dati kasi dati yung ginagawa doon sa school, kundi ako nagkakamali Ma'am Ellen. Ito ay sinusulat ng bata yung subject, nakapost yun sa isang board. At sila magsusulat na yun. Tama ba, Kuya RJ? Ganun din na naranasan mo. Ngayon ay ikiklik na lang ngayon nung mag-a-advising officer. Ikiklik na lang nila yung subject para diretso na yun. Makikita rin ng registrar para yung mga subject doon ay hindi na nila isusulat. Mas mapapabilis yung transaction. Sa ngayon ay okay na siya. Kung akong tatanungin, siguro ay nasa 95% na yung development niya. Malapit na itong matapos. So possible, sir, next school year fully functional Fully functional na siya. Magagamit na talaga siya ng mga teacher din. Kasi, para katulad ngayon yung nangyayari, nagtatanong yung mga bata i-chat nila yung teacher nila, isa dami ng hawak na estudyante ng isang guro ay hindi naman niya ma-entertain yun lahat. So kung meron na tayong yung student portal na nandun na rin yung grading nakakabit na doon, hindi na nila kailangan i-chat yung teacher. Automatic na makikita nila doon yung kanilang grades. Kung ang napag-usapan pala doon ay kung ipapakita ba yung lahat ng breakdown, saan nagkamali, saan siya nagkulang, para yung bata ay wala talagang talong, na doon yung transparency. Yun lang yung itong pinag-uusapan po natin kasi database ito po. Ito ba ay website na pwedeng ma-access ng estudyante kahit wala siya sa campus? Website siya na pwedeng ma-access. Ito ay nqci.org. ORG. Tapos click lang nila yung student portal. Sa ngayon ay maglalabas kami ng announcement or ng student guide o user guide para kung paano nila ma-access yung student portal. Okay. Malaking change po ito sa NQ dahil nga tag-aral tayo dyan. Nararanasan natin yung pila din pagka ganitong enrollment, kuhaan ng class card. Nagkakasabay-sabay talaga. Nagkakasabay-sabay. Sa ngayon ay magkakaiba yung ginawa ng registrar. Merong for enrollment, meron silang for yung certificate of grades, yung kuha ng grades. Opo. Para mas mapabilis yung proseso. Hindi yung iisa lang yung window. Ngayon ay naghiwa-hiwalay sila. Tapos meron kami doon na kung yung kukuhaan ng subject mo, isang room lang. Nasa library lang siya. Ngayon, hindi na magpapauli-uli yung bata na, ay, ito pala yung subject kong kukunin. Nandun na lahat. Mauupo na lang sila, tapos tatanungin kung irregular or regular. Kapag regular, mabilis. Kapag irregular, syempre, titingnan yung mga dapat niyang kuning subjects ngayong for this sem. Kaya, nandun na lang. Maupo na lang sila doon. Tapos mag-aantay na lang sila na, okay, next. Baba ka na ng registrar, kunin mo na yung reg form mo. Ang bilis Mabilis na siya. Paano sir yung convenient na maibibigay nito sa mga teachers aside sa hindi na sila tatanungin ng mga estudyante, I mean sa encoding ba yung mga teachers yung mag-a-upload doon ng mga info? Or? Oo, yung sa grading, sila yung hindi na nila kailangan maglagay ng formula. Okay po. I mean, automatic na nagre-recompute yun. Kung may pagbabago dito sa isang estudyante, o kaya ay nagkamali, mandun agad makikita mo, ay dito pala nagkamali. Tapos, halimbawa, ay nagtanong yung student sa kanya, bakit po ganito yung grades ko? Automatic doon, makikita ng estudyante, makikita ni teacher na, ay mababa ka pala dito sa firming up, kaya ganito. Mababa ka sa written, nakalagay, naka-record lahat doon sa system. Kaya, walang lusot yung bata na, ay nag-submit po ako na ito, bakit po kayo wala? Ay papakita ni teacher, ay ito, tingnan mo. So ito naman sir, para ma-access ay gamit yung school ID number ng estudyante. Oo, tama. Ang gagamitin ng bata pang login dun sa student portal ay yung school ID na ini-issue ko sa kanila. Dun, makikita nila sa ID nila yun. Tapos yung password naman, automatic yung isi-send once na mag-login ka.
may matatanggap silang email. Okay, sa email. Mm-mm. Kasi natanong natin to, yung security ng website Dahil para hindi siya basta-basta ma-access ng iba ding mga estudyante. Hindi. Kasi confidential yung information na nandoon po sa database. Kasi during enrollment, doon pa lang sa finance office, tinatanong na nila Ma'am Ellen kung daw nagkakamali, yung email address. Okay. Kaya once na nakalagay na yun, once na mailagay na nila sa system na yun at pumunta na sa akin at nag-update nag-login yung bata doon sa student portal, kung ano yung email na binigay nila doon sa finance, yun dapat ang ma-open nila kasi doon ipapadala yung password no sa system. Galing Ibig sabihin sir, kahit mag-graduate na ako, halimbawa, inabot ko tong system na to tapos nakagraduate na ako, pwede ko pa rin po bang ma-access? Pwede mong balikan nandoon pa rin siya. Makikita mo kung simula yung grade mo nung simula first year hanggang fourth year. Nandoon siya. Makikita mo. Pero ito ay para doon, ulitin lang natin, para doon sa mga makakaabot na nitong system ngayon. Oo, makakaabot ng system. Pero yung mga alumni na, hindi na nila ma-access to po. No? Sa ngayon ay hindi pa. For encoding pa rin na yung data. Okay. Pero siguro sa future ay pwede. So yun po ang ganda nung update na to mula po sa IT department ng NQ kasi nagkakaroon talaga ng improvement doon po sa mga proseso at the same time ay nakakasabay ang NQCI doon po sa mga makabagong teknolohiya na ito rin naman yung ginagamit po ng mga kabataan natin sa ngayon, Sir Marvy. Opo, tama. Sanay na sanay sila dito Kahit siya yung mga nakapikit. Oo nga po. Tungkol naman sir dito sa network infrastructure. Ano po ito sir? Ayan yung nakaraang episode ay nabanggit na ng aming presidente na Sir Ricardo Macasay III na kami ay nagpaplano kami na gawing centralized yung network. Gawing iisa lang. Para yung connection ng lahat ay kahit saan ka magpunta, meron kang connection. Sa ngayon po kasi ang nangyayari sa school ngayon na marami kaming connection, iba-iba per department. So, yung paggagamitin namin, pag ipupush through namin yung network infrastructure, mas makakatipid kami sa binabayarang internet. At saka, mas mabilis mamamonitor kung yung efficient ng employee. Kung siya ba ay baka mamaya ay nag-YouTube lang, mga ganyan bagay. Yung restriction ay aming hindi naman pagbabawalan. I mean, kontrolado siya. Yan ay pinag-iipon na yata si Ma'am Elanie ng aming Sir Ricky para doon sa planong buuing network infrastructure na nasa isang room ito na ilalagay ito doon sa bagong building na itatayo doon sa extension sa gagawing third floor ng education building. So yung pong network infrastructure, basically ito po ay tungkol sa internet connection. Opo, sa internet connection, sa telephone, sa mga CCTV, nasa isang room lang siya. Dahata na. Para magkaroon din kami ng patulad yung local telephone, yung i-direct mo yung halimbawa may concern yung bata. I-direct mo dito sa opisinang ito para siya sumagot ng queries. Okay po. So yun, yung kasalukuyan na ginagawa niya ng paraan. Para mas mapabilis talaga yung amin at saka sumabay kami sa mga ibang universities. Tama ngayon sir talaga nandito na din yung yung labanan nasa online platforms na napakarami na kaya kahit tayo dito sa radio station meron din tayong Facebook Live. Ganyan na talaga ang trend sa ngayon. So ano pa sir yung pwede mong maibahaging impormasyon tungkol dito sa yung department din? Especially yung sa Facebook page natin, yung pagbibigay ng updates. Ayun, yung pagbibigay ng updates ay ngayon meron kaming ginagawa na yung sa mga let passer na nagtap. I mean, meron tayong dalawang nagtap na let passer way back 2019 ba yun? O 2018? 2012. Tapos yung ginagawa namin ngayon ay yung mga nakakuha ng 88 average pataas. Aming bibigyan ng parang isang malaking isang malaking picture doon na pag nakita nila, wow. Sa Facebook page po ito. Ilalabas din namin yun sa Facebook page. Meron kaming congratulatory post sa lahat ng pumasa. Nasa 583 yata. Ay dami-dami ng layout. Sana kayanin ng computer ko. Tapos bukod pa yung nasa labas na ipopost na yung malaking tarp. Nandun lahat. Yung 583 nakapasa.
Kaya yung mga walang picture sa amin, baka naman. Ang mailalagay ay logo, sir. Ano? Oo. pero tingin nyo, sir, nakapag-report kaya lahat ng mga pumasa? Kasi tanda ko, ini-encourage ng registrar's office mag-report sa registrar yung nakapasa. Sa ngayon ay nakakuha kami ng official list galing mismo sa PRC na nagbigay yung ito yung mga pumasa, kaya identified talaga namin kung sila ba ay talagang pumasa para walang bakit ako wala nang ganun. Mapapasama na talaga sila lahat. Yun nga lang ay simula 2019 hanggang nitong October 2022 yung last. At napapansin ko rin, sir, dun sa mga Facebook pages, actually pages na kasi parang ilan din yung mga pages na nag-exist ngayon sa NQCI. Oo, per department tulad sa BEd, pero ang pinakang hawak namin talaga ay yung Northern Quezon College. Pero may sarili-sarili silang, per department, may sarili-sariling Facebook page para yung announcement na official, dun mismo sa department na yun naman gagaling. Para hindi baga, yung halo-halo dun sa page na iisa lang, abay magkakalituhan na. Para halimbawa may certain post about dito lang sa BS Cream. Ito lang per department lang nila. Hindi na namin kailangan idaan doon sa page. Ayun. So salamat, sir, doon po sa mga update na yan tungkol sa ating school management system saka po sa network infrastructure. So sa kasalukuyan yung school management system, ang maganda dito, nasa 95% na siyang tapos. So possibly talaga by next school year magamit na po ito. Fully implemented. At yung network infrastructure po naman natin ay patuloy na pinagpaplanuhan ng NQCI para mapalakas po yung komunikasyon sa loob ng campus at the same time dun po sa mga estudyante. At kasabay din naman ito yung ongoing na construction ng bagong building ng NQCI. Base po ba doon sa mga info kailan posibleng matapos yung building? Ano ba? Hindi pa. May sisimul. Yung senior high ay March. Ngayon ang tapos ng senior high school building. Ayan. So sige po, salamat po dun sa mga update. At mamaya babalikan po muli natin yung mga katanungan ng ating mga taga-subaybay dito po sa ating programang NQ Mustahan, dahil kasama rin po natin dito sa ating radio station si Ma'am Hannah Grace Dig at magbibigay po siya ng mga karagdagang updates dito po sa ating programa. Kaya naman tutok lamang po kayo sa ating programang NQ Mustahan. Kasama nyo pa rin po RJ Caruncho. Hello! Kumusta mga kabataan? Excited na ba kayo para sa paparating na school year? Kami sa Northern Quezon College Incorporated, NQCI, excited nang makita at mabigyan kayo ng quality education. Kaya naman dinala natin dito sa radyo at Facebook ang ating Kumustahan sa programang NQ Mustahan. Maririnig dito sa Spirit FM tuwing Huwebes, alas 11 ng umaga. NQ Mustahan. Kwentuhan at kumustahan sa NQCI. NQ Mustahan. Nananabik sa musika, hayaan nating dalhin tayo. Ito ang ating sandali, mula sa radyong katabi, mga awitin ng ating buhay. Ang sarap kasama simula sa umaga nakikinig na. Best friend natin talaga, Spirit FM. Tutugan, tawanan at kasiyahan, Spirit FM pa rin.
NQCI, pangarap mo ay posible. Oras po natin 11:37 ng umaga. Patuloy po tayo sa ating programang NQ Mustahan. Kasama niyo pa rin po RJ Caruncho. At nandito po sa ating himpilan ngayon sina Ma'am Elanie Babiera, ang OIC ng Finance Office ng NQCI, si Sir Marvy Portelo, ang IT Officer. At ngayon ay makakasama rin po natin si Ma'am Honey Grace Dig. Ma'am Honey Grace, magandang umaga po. Okay, good morning Kuya RJ and good morning po sa lahat ng ating nakikinig sa himpilan ng Spirit FM Infanta and also sa ating mga enrollees sa NQCI na hindi naman po ganun kahaba ang pila ngayon, so medyo maluwag sa lobby ng NQCI. And also binabati ko rin ang ating mga personnel na busy po sa ating enrollment. Aside from enrollment, busy rin po ang ating faculty in other personnel pagdating sa module production and printing ng mga pre-test materials po natin dahil kasabay po ng deadline ng end ng enrollment ay tuloy na po ang opening of classes at kasabay din po noon ay di mag-distribute po tayo ng learning module and along with that ay the pre-test for the students. So mamaya po natin pupuntahan pa yung further details about sa opening of classes. So ngayon ay bigyan ko lang po muna ng update about po sa deadline ng enrollment dahil we started our enrollment po last February 20 and the original plan is to make it 1 week but still since talaga pong hindi kinakaya ng 1 week lang ang dami ng ating students ay we decided to extend the appointment up to March 3 and then pinag-uusapan pa kung tutuloy ba tayo sa appointment or i-accommodate na po natin yung mga walk-in dahil talagang sila ay pumupunta po ng NQCI with hoping na sila po ay ma-accommodate and naagawa naman po nating ma-accommodate despite the number of enrollees. So bali po to give our listeners, our viewers and other mga nakatune in ngayon ay ang deadline po natin ng enrollment ay sa March 11, 2023. So yan po ay Saturday and yun po ay for the levels of college and the graduate school or tinatawag nating MAED, including na po ang Prof-Ed. So for the information of everybody, marami pong nagtatanong, nangangamba, may doubt, kami po ba i-accommodate pa after ng March 3, wala na pong date sa appointment form. So don't worry po, extended po ang ating enrollment. Bali po, within this day ay magpo-post po kami ng announcement about the extension na March 11 po ang ating end. So yun lahat po ng hindi pa nakaka-enroll, lahat po ng may nagpaplano pa, nag-iipon pa ng pang down payment at pang bayad sa kay Ma'am Elanie. Ayan, ay hanggang March 11 pa po kayo ma-accommodate. Pero huwag naman po kayong darating ng NQCI ng March 11 lahat. Dahil baka naman po ang amin pong tinatarget pa na mag-e-enroll based po sa data ng enrollment last semester ay nasa 1,000 plus pa. At kung medyo napapanatag po kayo ngayon na ay March 11 pa pala, pwede kahit hindi na muna ako pumunta ng NQC ay bukas o kaya ay sa Monday ay mas maaga po mas maganda. Ano po, dahil talaga naman pong pipila kayo doon nang hindi man umuulan ay mainit po ang panahon. Mas maaabala ma'am no pagka nagkasabay-sabay yes po, pa. Opo. At nabanggit nga po ninyo kanina ay last minute po talaga naging aktibo ang ating mga estudyante. So matuto po tayo ng mga nakaraan na kung kayo po ay nakaranas ng mahabang pila kahit hindi pa po last minute ay mas grabe po kapag last minute na. So we are encouraging our students to enroll on or before March 11. Ayan, so salamat po no at extended ang enrollment sa NQCI. So ito, bigyang daan naman natin Ma'am Honey Grace yung pong questions ng ilan nating mga listeners mula sa Facebook. Nabanggit nyo nga po na papasok na tayo sa second semester. So ang number 1 na tanong, face-to-face na po ba ngayong second sem? Yes. Actually, balikan ko Kuya RJ yung naging activity po ng guidance and counseling department. Yung may freedom wall po kami doon. So, isa po sa talagang common words or common comments doon ay tanggalin na po ang module at tayo po ay mag face-to-face na or gusto po namin ay face-to-face. Kaya lang,
yun po ay sabihin na natin na karamihan yun ang boses ng ating mga estudyante. Pero may ilan po na nangangamba pa rin dahil hala, mag-face-to-face na kaya sa NQC ay hindi na muna ako mag-enroll dahil ako ay nagkatrabaho. So, wala pa po tayong final na learning delivery system sa NQCI this coming semester or this coming second semester. So, actually po, nabanggit na rin namin ng mga nakaraang episodes na kami po ay nagbigay ng survey about the preferred learning modality or learning delivery system of the students at NQCI. And marami po doong options. Meron po doong mga printed learning module, pure online learning module, limited face-to-face classes, with online reinforcement, ganyan. And this coming Friday, we will be having our instructional planning together with the academic team and the whole NQCI family para po doon sa final na decision on what learning delivery system or systems would be implemented this semester. So bakit ko po sinabing system or systems? Dahil doon po sa survey nga, marami po tayong binigay na choices. So marami pong malamang sumagot doon ng mga bata na iba't iba po yung kanilang preference. And on part of the academic team, we have to consider the answers of the students or their preferences. That's why, kung kayo po ay gusto ninyo ay limited face-to-face at yun ang inyong inilagay doon sa sagot, doon sa survey, at nakita namin talagang marami ang population ng mga gustong mag-limited face-to-face or face-to-face. So, i-consider po natin iyon. At the same time, kung halimbawa naman at ikaw ay working student or ikaw ay hindi taga Reyna or Pogi, sabi nga natin ay taga Pulilio Group of Islands, and then this Real Infanta General Nakar, at ikaw ay nangangamba na hindi naman ako makaka-attend ng mga face-to-face classes or even confirming examination dahil actually last semester, even though ang aming face-to-face lamang po ay during examination, may mga iilan pa rin pong estudyante na hindi nakakapunta ng face-to-face exam. So sa aming part po ay kumbaga nakikita namin na in one semester you will be going to school 4 na beses lang. So kung iyon ay hindi nagagawa lahat ng ating students, so what more kung tayo ay magkakaroon ng limited face-to-face na regular na hindi lang siya tuwing exam kundi tuwing discussion. So kaya most likely po, hindi pa po naman final, pero most likely we will still have really the printed learning module, and that's very sure about the learning module. Pero when it comes to online reinforcement, still magkakaroon din po tayo noon. And when it comes to the limited face-to-face discussion or limited face-to-face classes, even though ma-apply po siya, still yung mga bata pong nagda-doubt na hindi na sila mag-enroll muna dahil nga face-to-face na, I don't worry dahil kayo po ay ma-address pa rin po yung inyong case ng ating school, given na syempre meron tayong mga implementing guidelines na nagagawin. At yun po ang aming target na gawin this week, so that this opening of the second semester we will be able to utilize the results of our survey. So ito ma'am yung epekto din nung COVID-19, no? Nagkaroon ng iba't ibang preferences yung ating mga estudyante. Merong naka-experience na parang okay pala pag module, no? Kasi dahil nga working student, hawak niya yung oras niya, kumbaga hindi siya pupunta physically sa school. So mas okay sa kanya. Yes, yung online o kaya module. Yes po, Kuya RJ. So, dahil iba-iba. kung siguro kung mo nating naririnig na face-to-face ang sigaw ng mga bata, may mga silent voices din or may mga ilang voices din na wag muna dahil nagtatrabaho ako ay may pamilya, may anak. So convenient para sa kanila yung learning module kasi hawak po nila yung kanilang time. Saka gaya ma'am nung sinasabi ni Sir Ricky Makasait na kahit naman sa mga schools sa Metro Manila, blended pa rin talaga yung ginagamit nila. Yes, kasi na siya Kuya RJI, kumbaga we cannot really actually go back exactly dun sa before. Talagang kailangan nating i-adapt yung change na ngayon. Kaya na, new normal mama. Yes po, new normal. Sabi nga po nila ay better normal na. So yan po yung katugunan dun po sa tanong kung face-to-face na po ba this coming semester na mula na po kay Ma'am Honey Grace yung sagot. At i-shoutout lang natin si Ma'am Audrey Orejola. Ayan, nandyan daw siya sa school ngayon. Good morning, Ma'am Audrey. At maraming salamat sa pagsubaybay. Isang tanong pa mula kay Ma'am Kisi Laranang. Good morning, Kuya RJ.
may nag-ask po dito, nakagraduate 2 years na po siya ng vocational. 2 years sa ibang university. Ay paano po yung pag-enroll niya sa NQCI? Back to zero po ba siya ng pag-enroll para kumuha ng ibang course? Papaano po? Okay. To answer the question po ay dahil siya ay vocational course ang tinapos. So to give my may knowledge about the question. Siguro ay is better po na you go personally to NQCI, then kindly bring ma'am or sir your transcript of record. So yung kanya pong record nung siya ay nag-take ng vocational course ay dalahin po niya sa registrar. Registrar po muna siya pupunta para po ma-evaluate po ng registrar yung pong kanyang mga na-take na courses. Kung may mga pwede po doong makredit, di why not? Pero mas maganda po ay makikita rin kung kadalasan po kapag halimbawa ganoon na like kung galing sa old curriculum or iba yung course or kumbaga ay returning or returnee, ay maganda ay dala din nila yung kung makakasecure po sila ng course description ng mga subjects po nila sa TOR, mas maganda po. Dahil ma-check po yun ng registrar kung align po doon or parallel dun sa course description na ini-implement po ng, sa curriculum po na ini-implement po ngayon sa NQCI. So make sure po na kung pupunta na po siya ng NQ personally, ay dala po niya yung kanyang transcript of record and if possible, sana makasecure siya ay yung pong description po ng kanyang mga courses in his or her vocational course na tinapos. Ayun. So, pinakabaina po, sadya po kayo ng personal sa registrar's office para po sa assessment. But at least meron po tayong nakuhang sagot mula po kay Ma'am Honey Grace. Ano pa po ma'am yung ibang mga updates natin from NQ na ibabahagi po ninyo? Okay, then susugan ko lang Kuya RJ yung binabanggit na po kanina ng Sir Marvy, yung about po sa let passers. Apo. Dahil kanina na nakapagtanong po kayo tungkol sa page, talagang sinisikap po namin na maging updated po lagi sa announcements sa ating Facebook page since it is one of the famous na or effective channels pagdating po sa dissemination of information and announcements. So bali po, one of our target na ma-post po this March ay yung pong sa ating let passers of 2019 up to 2022. So nabanggit ko na rin po ito nung unang episode dito sa station na we are on the process of collecting the graduation pictures of our let passers dahil nga po even though recently lang sila pumasa or noong 2019, hindi po lahat ng passers natin noon ay graduate din mismo noong year 2019 or 2018. So may mga ilan pong repeaters na sila ay nakapasa na. And with that, ay ang naging plan na lang po namin to really gather pictures dahil mahirap po kung PPM namin sila isa-isa. Dahil hindi po sila, yung name po nila sa amin, even though it's from the PRC or from PRC, ay hindi po ganoon malamang ang lahat ng kanila, ang name nila ay sa Facebook accounts nila ay yun din. So, ang ginawa po namin ay yung Google form na doon po nilalagay yung kanilang name, yung pong kung kailan sila graduate, yung pong major nila, yung date of examination, and then they will attach there yung kanila pong graduation picture. So kung makakasecure po sila ng soft copy na malinaw pa at baka naman hopefully may mga malinaw po silang copy, ay attach lang po nila dun sa Google form. Tapos isend na po nila yun sa amin. Then kung wala naman pong graduation picture ay tatanggapin naman po namin kung formal picture. Para lang po talaga hindi po logo yung nakalagay po sa TARP at doon po sa aming magiging congratulatory post. And also, i-follow up ko na lang din doon po sa nabanggit kanina na yung may mga rating na 88 and above sa LET. So, ang gagawin po namin doon as part of acknowledging them for having that kind of passing rate sa LET ay since yung pong list from PRC, aside from the name po at 3-year of graduation, meron na rin po doong rating. So nakikita po namin doon kung sino po yung nakakuha ng rating from 88 and above. So yung pong mga passers ay kinuha po namin yung details and then
picture, yun po ay ipapaprint namin, ipapaframe at ilalagay po yun sa ground floor ng education building. So para paglakad po nila doon, kung meron man silang transaction or mapunta man sa NQCI, makikita po nila doon yung kanilang mga sarili. So yan po ay gagawin namin this March para ma-inform na rin po sila kung nakikinig po kayo ngayon at alam ninyong kayo po ay graduate ng NQCI at kayo po ay let passer na. Kahit po nung matagal na panahon pa, basta po kayo ay from NQCI at kayo po ay may rating na 88 and above or mga top-notcher, ay kayo po ay makakatanggap ng imbitasyon mula sa amin. Hopefully this March dahil isasabay po iyon sa ribbon cutting or sa blessing po ng ating senior high school building. So along with the ribbon cutting of senior high school building ay yun po yung pagbibigay din namin nga po noong recognition na iyon para sa atin pong sabihin na nating mga top-notchers mula sa criteria ng NQCI. Dahil pagka sa PRC po ay talagang top 10 lamang ang nakukuha. Eh di sa atin, di kunin natin yung mga 88 and above. Yun ang ating mga top-notchers. Ang definition ng top-notchers natin ay 88 and above. Kasi ang dami namang passers ma'am ng NQ po. Yes po, nabanggit nga po kanina ay 583 po lahat iyon. Excluding pa po doon yung mga Prof Ed po natin, o yung mga uniting. Hindi pa po namin nakukuha lahat. So, mahalagan pa po iyon. And talagang pagkakasyahin naman doon po sa ating tarpaulin. And also, nga pala, doon po sa ating mga 88 and above na passers ay kasama po ang inyong family or kung sino man yung mga dear po ninyo, friends, relatives, or mga loved ones para po doon sa gagawin po namin very significant event ngayong March. Wow. Okay, so sa March na po yung yung blessing ng bagong senior high school building. At balik lang tayo ma'am dun sa mga comments po sa Facebook. Kagaya nito si Micaela. Sabi niya, yes to blended. Mahal po ang pamasahe. Goods na sa 3 days na face to face, then the rest online classes. Yes po. Yan. Kaya hindi po talaga natin kayang ibigay talaga lahat yung full face-to-face dahil nasanay sila na hindi buong semester ay nagbo-boarding. Kasi yung mga malalayo po sa NQCI, nagbo-boarding house po sila. So kapag this semester po ay full face-to-face tayo ay medyo kumbaga ay big yung shock po ba na ay na ulit update kailangan nasa Infanta ako ng buong semester. Kasi kung uwi naman sila ng weekend medyo mahaga din sa pamasahe po iyon. Amihanin pati. Oo nga po. Nagkakataon nga Kuya RJ na katulad niyan. Kami sabi mag-deadline na ng enrollment tapos may mga gale warning na namang announcement. Ay kadalasan po simula po nung September kapag kami ay may pre-test, module distribution, lagi kami may special schedule. So bakit? Dahil nagkakataong laging masama ang panahon. Parang ngayon ay ganoon na naman. Hopefully hindi naman po ngayon darating na module distribution. Si Maria Elena, meron po ulit tanong, kailan po kaya ang pre-test? Okay po. So bali, magkakaroon tayo ng general orientation pagdating ng, end ng enrollment ng March 11, then magkakaroon pa rin po ng 1 week for the adding, changing, withdrawing of subjects, or yung mag-shift pa, magbabago pa ng isip, or magda-drop pero wag naman sana kayo mag-drop mga ninit, mga tutoy. Sayang. So bali after po noon ay March 20 po ang start po natin or opening of class, and March 20 marks our orientation with students and parents po iyon. Katulad po ng ginawa last time na sa orientation po ng students ay ini-encourage po na kasama po ang parents para at least even though ang expectation ay college students na sila, they are already grown ups, ay still ay kailangan pa rin pong malaman ng parents yung mga necessary information na kailangan din po nilang malaman. So March 20 ang target po natin na pag-open ng class. So and that also means the start of the pre-test and the module distribution. Ayun. At kinikilala rin natin, nakasubaybay ngayong oras na ito si Sir Maok Portelo. Proud Papa here, watching from UAE. Keep up the good work, my son. Ayan. Good morning po. Salamat po sa pagsubaybay.
dito po sa ating programang Walang NQ babati Mustahan. Walang babati sa amin. So, 4 na minuto po ang natitira sa ating programa. Kaya naman sa pagkakataong ito ay hinga natin ng parting message yung pong ating mga kasama. Unahin natin si Ma'am Elanie. Batiin mo na sarili mo nga. Yes, maraming salamat po sa pagkakataong ito na naibahagi namin yung mga pagbabago sa NQCI. At binabati ko nga po pala si Sir Ricky na nag-message. Shout out po sa iyo, Sir. Ingat po sa biyahe. At binabati ko rin po pala yung mga ka-office ko. Salamat po sa service ninyo, si Ate Renalyn, si Ate Michelle, si Kuya Renzi, si Kuya Ruel, si John Mark, and si Ate Melet. Hello din po sa mga taga-registrar. Maraming salamat po sa service ninyo para maging smooth yung enrollment transaction natin. Maraming salamat po sa lahat ng listeners. Ano Ma'am Hannah Grace, walang babatiin? Meron ako kuya mamaya. Si Sir Marvy Portela po. Sa akin lang ay asahan niyo po na sa NQCI pagbubutihin pa namin ang aming mga serbisyo at patuloy na pag-uunlarin ito para sa inyong mga estudyante. Yun lamang po sa NQCI, pangarap mo ay posible. Yun. Salamat Sir Marvy Portelo, ang IT officer po ng NQCI. At si Ma'am Elanie, by the way po, ang officer in charge ng finance office. And Ma'am Honey Grace? Talagang hanggang sa huling minuto ko, RJ, walang bumati. Tatay. Hindi ko pala naisan kay mama yung link. Sabi nga ay mothers always our mother is always our best supporter. Hindi ko naisan kay mama. Okay, anyway, nag-comment ako, hindi na pinansin ni Kuya RG. Ay, hindi ko napansin. Okay, anyway, binabati ko po ang nabati ko na kanina mga personal ng NQCI. So binabati ko ang aking blessed family. Kay Sir Jess Binaagwang, kay Sir Dither and Ma'am Roxanne, yung dalawa ay busy sa library. Sila po ay naka-assign sa advising. At talagang pag may conflict ay Ma'am Honey, kaya ako ay lagi ding nakatune in sa GC. So, hi Sir Dither and Ma'am Roxanne, and also kay Sir Dexter and kay Ma'am Mikay. Hopefully, Sir Dexter, okay ka na po ngayon. Huwag na feeling drained and feeling disappointed. Okay lang po yan. And also, binabati ko yung kapatid ko kung nakikinig man sa bahay. Kay Toy, sana ay bati na tayo later. Huwag ka nang magalit. Okay, yun po. Thank you to all the listeners, the viewers, and sa ating students na patuloy pa rin pong tumatangkilik sa NQCI and still naniniwala that we can provide them quality education at an affordable cost. Di ba, Ma'am Ella? Ayan, so maraming salamat din po Ma'am Honey Grace Dig na kasama po natin ngayong umaga dito po sa ating programang NQ Mustahan at syempre po sa pangalan po ng College President na si Sir Ricardo Makasait III at sa lahat po ng bumubuo ng Board of Trustees ng Northern Quezon College Incorporated ay nagpapasalamat po kami sa mga nakinig, nanood, nagpadala ng kanilang mga komento at kahit po naman wala ang NQ Mustahan sa Himpapawid, pwede po kayong magpadala ng katanungan direkta po sa kanilang Facebook page. At muli po tayong magkakarinigan sa March 16, 2023, yung pong ikatatlong Webes ng buwan ng Marso, para muli ay makakwentuhan, makakumustahan po natin ang ating mga kasama mula sa Northern Quezon College Incorporated. Sumayin niyo po ang programang NQ Mustahan. Ako po si RJ Caruncho. Hanggang sa muli po. Hello!